Mga kapatid, shalom and to all who are here for the second part ng ating araw ng pamamahinga. Ngayon, patuloy tayo sa ating series on Deuteronomy 28 po. Nasa episode number 4 tayo ngayon. At ngayon nakatutok tayo doon sa Assyrian captivity, mga kapatid. Yun po ang ating tutukan ngayon. At napakaganda po kasi sa ating Torah reading kanina, meron na pong mga important verses doon na na-highlight at ngayon balikan din po natin sa pangalawang malakihan po yung ating Torah reading kanina, pangalawang malakihan chapter 15. At ngayon din po bilang pagpapatuo sa presentation natin na talagang kung ano yung nakasabi doon sa Deuteronomy or the Bariam 28 mga kapatid, talagang na-fulfill po sa bansang Yasar-al. Mga kapatid, yun po ang ating tutukan ngayon. So, that being said, please allow me to share po my screen for us to know our discussion, mga kapatid. So, ito na nga po. We are going to discuss this. At marami tayong babasahin today, mga kapatid. Nawa, ready yung mga scripture ninyo dahil marami po tayong babasahin bilang bahagi po ng ating discussion today, mga kapatid. So, yan po. Let me continue with our discussion na nga. Ito na nga, pang-apat na po na episode on Deuteronomy 28 series. At ngayon nakatutok tayo sa Assyrian captivity. And ito po ay part 1 pa po. Balikan po natin ito sa susunod na linggo. Yung part 2 po ay episode number 5 na po yun. So, ayan, we're done with the blowing of the shofar. So patuloy po tayong magkilala at magluwalhati kay Aba Yahuwah. Tahaliyam 35 verse 13. Ngunit ako nang sila'y may sakit, ay nagsuot ako ng damit sako. Dinalamhati ko ang aking sarili ng pag-aayuno. Sa dibdib ko'y nanalangin nakayuko ang ulo. So, lagi nating pina-highlight dito na ito ay Psalm of Daud, mga kapatid. Sa verse 12 na pag-usapan natin sa nakaraan na kung saan may ginawa siya ng kabutihan pero ang isinukli ay kasamaan. Yun po ang ating na-highlight sa verse 12. At yun po ay prophetic of Yahushua wherein Yahushua has done something good. Pinapakita niya yung kanyang pagmamahal, kanyang compassion sa mga tao sa panahon ng 3 taon na siya ay narito, mga kapatid. At siya ay bahagi ng mga salita ni Aba Yahuwah. Ngunit ang isinukli sa kanila ay, sa kanya po ay kasamaan. Nung sumigaw sila na siya ay ipako doon sa kahoy. Yun po ay prophetic of Yahushua. Ngayon naman po, sa talata 13, mga kapatid, sinabi dito ni Daud, ngunit ako. So ang tinutukoy dito ni Daud ay yung kanyang mga kaaway na kung saan gumawa siya ng kabutihan, ang isinukli sa kanya ay kasamaan. Ano po ang response ni Daud? Ito yung kanyang response. Nang sila'y may sakit, ano pong sabi ni Daud? Ay nagsuot ako ng damit sako. Dinalamhati ko ang aking sarili ng pag-aayuno. Sa dibdib ko'y nanalangin na kayo ko ang ulo. Ito po yung response ni Daud doon sa kanyang kalaban. Alam mo mga kapatid, ah malaking ano po ito, malaking idea na kung saan nagbibigay sa atin ng preparation. Kasi ang pinag-usapan dito yung pag-aayuno, di ba po? Yung panalangin na nakayuko ang ulo, yung pag-aayuno, mga kapatid, malaking information ito para mahanda tayo sa ating darating na pang-anim po na feast. At yan po ay ating igunita ngayong Lunes, mga kapatid. Yan po ay Day of Atonement natin.
Yun po ay pang-anim na feast ni Aba Yahuwah at yun po ay declare tayo ng isang araw na pag-aayuno mga kapatid. And that's when we say isang araw sa ating pag-unawa dito ay mula sa 6 o'clock in the morning po hanggang sa 6 o'clock sa hapon mga kapatid. Yun po ang ating considered na one day. But we also recognize na yung iba, 24 hours yung kanilang pag-observe sa Day of Atonement mga kapatid. So that being said, uh, bakit mahalaga ito mga kapatid? Kasi si Yahushua, meron siyang na-highlight sa Matatiao 5:44. At ano pong sinabi ni Yahushua? Sabi ni Yahushua, kapag may kalaban ka, anong sabi po niya? Pray for your enemy. So, tingnan mo yan mga kapatid. Talata, Tahaliam 35 verse 13, may ugnayan pala sa Matatiao 5 verse 44. Mga kapatid, do you now appreciate na talagang napakaganda po na naintindihan natin mula sa Tahaliam, yung verse 13 na yan ay meron palang ugnayan dito sa Matatiao 5:44 na kung saan Yahushua ay itinuro niya sa kanyang mga alagad na kung sino ang inyong mga kaaway, inyong mga kalaban, magandang gawin po ay yung pagpanalangin sa kanila. Kung sundin natin itong ginawa ni Daud, sabi niya, ako'y nagdalamhati, okay, sabi niya, at nagpag-aayuno. Daud went into mourning and prayer and fasting, mga kapatid. Yun po ang kanyang response doon sa kanyang kalaban. So, napakagandang gawain po ito, mga kapatid. Kung sino man ang ating mga kalaban, bigyan natin ng panahon na manalangin po sa kanila. Kaya handa natin ang ating sarili po sa Lunes po, ang ating Feast of the Atonement. Nawa maging handa po ang ating mga puso para dyan. So that being said, mga kapatid na manunood sa Republish, ito yung apat na mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah. Yad, He, Uwahe, o Yaha-uha. Na kapag ating babasahin po, yan po ay Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na ating kinikilala dahil nandyan po yan ang mga pangalan na rin po ng mga scriptural character, mga kapatid. So yung Yahuda, Judah, Yahuda po. Nandiyan yung tatlong mga titik sa pangalan ni Aba, Yahuwah, mga kapatid. That being said, tuloy natin kilalanin din po si Yahushua. Yahukanan, unang Yahukanan 2 verse 24. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kaya naman ay mananatili sa Ama at sa Anak. Anak at sa Ama. So ano pong pinag-usapan dito mga kapatid? Si Okanan po, ang pinag-usapan niya rito ay isang katotohanan na ano pong tanda na kung tayo ay talagang nananatili sa katotohanan, sa katotohanan mga kapatid. Kasi mula pa sa pasimula, ito yung sinabi ni Yahushua. Siya talaga ay kung ano yung kanyang tinuturo pasimula, ganun pa rin ang kanyang tinuturo hanggang sa ngayon, mga kapatid. So tayo, kung tayo ay naturuan po ni Yahushua, kung ano yung kanyang itinuro, and what is that? Ang tinuro niya, mga kapatid. Ano yung katotohanan na itinuro ni Yahushua? Yung pagbibigay halaga sa kay Aba at pagbibigay halaga sa anak, mga kapatid. So, yan, kung ating susundin po yung katotohanan na iyan na itinuro ni Yahushua mula pa noon, mga kapatid, dapat manatili tayo ngayon hanggang ngayon. At sa inaharap, manatili tayo diyan. Ano yung, saan tayo manatili? Yung pagbibigay halaga sa anak at pagbibigay halaga kay Aba, mga kapatid. Aba Yahuwah at Yahushua Hamashiach, bigyan po natin ng halaga at patuloy tayong mananatili sa ating pag-unawa at sa ating pagsamba sa katotohanan na iyan, mga kapatid.
Kaya, that being said, ito nga po yung totoong pangalan ni Yahushua. Yahu Shan Ayan. Na kung ating bibigkasin po, Yahushua. Yahushua po, ang anak. Aba Yahuwah po ang aba, ang kapatid. Yahushua po ang anak. And when we say Yahushua, it means Yahuwah saves. Yahuwah delivers, mga kapatid. So, that being said, ito na nga po ang ating topic. Picture po ito ng mga kapatiran natin sa Assembly of Yahuwah USA po ito, mga kapatid. Nasa 28 series tayo. Naibigay na po natin yung introductory sa nakaraang dalawang mga linggo, mga kapatid. Ngayon, focus tayo dito ngayon sa Assyrian captivity. Part 1 po. As a fulfillment doon sa naisabi na po doon sa Deuteronomy 28. Assyrian manifestation, ito yung ating pag-usapan today. And then patuloy tayo, Babylonian, Roman, and then transatlantic slave trade. At yung modern Yasser-al, mga kapatid, titingnan natin po yon as we continue on this series, mga kapatid. So, that being said, ngayon tutukan natin balikan natin itong mga ilang mga talata na ating na pong nabasa at napaliwanag. So, what we are going to do now is just plainly read it, mga kapatid, para ma-refresh tayo sa ating mga napag-usapan na mga talata 36 hanggang sa 38. Can I ask volunteer po na magbasa dito para ma-refresh tayo doon sa ano yung nakasabi sa Devarim o Deuteronomy, and then paano ito na-fulfill sa bansang Yasar-al through the captivity po ng Assyrian o Assur, mga kapatid, back in 72 BC. Can I ask a reader po, ilang mga talata ito hanggang 48 po? Ako na lang po, Brother Danny. Ay, salamat po, Brother Ron. Go ahead po. Ah, 36 lang po yung nakalagay sa ano. Okay, meron pa po, marami pa. Okay. Ah, Deuteronomy chapter 28 verse 36. Dadalhin ka ni Yahuwah at ang haring ilalagay mo upang manguna sa iyo sa isang bansang hindi mo nakilala, maging ng iyong mga ninuno, at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Ah, verse 37. Ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan at isang bukang bibig sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ni Yahuwah. Verse 38, magdadala ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kakaunti ang iyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. Yada Salamat Yahuwah po. po. 37 po. Meron pa, Brother Ron. Ah, ikaw ay magiging, verse 37, ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan at isang bukang bibig sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ni Yahuwah. 38, magdadala ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kakaunti ang iyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. 39, ikaw ay magtatanim ng ubasan at iyong aalagaan, ngunit hindi ka iinom ng alak ni mamimitas sapagkat kakainin iyon ng uod. Verse 40, magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga nasasakupan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis sapagkat ang iyong olibo ay malalagas. Verse 41, ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila'y hindi magiging iyo sapagkat sila'y pupunta sa pagkabihag. Okay po. Verse 42, 43. Go ahead po. Verse 42 po. Lahat ng iyong punong kahoy at bunga ng iyong lupa ay aangkinin ng balang. Verse 43. Ang dayuhan na nakitira sa gitna mo ay tataas ng higit sa iyo habang ikaw ay bababa ng pababa. Verse 44. Siya ay magpapahiram sa iyo at ikaw ay hindi magpapahiram sa kanya. Siya ay magiging ulo at ikaw ay magiging buntot.
Verse 45, lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwa mong aluwa at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang inutos sa iyo. Verse 46. At ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Okay po. Dalawa na lang po. Verse 47. Uh, di, sapagkat hindi ka naglingkod na may kagalakan at may kasayahan ng puso ni Yahuwa mong aluwa dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay, ah, dahil sa dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Verse 48. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susunugin ni Yahuwa laban sa iyo. I'm sorry. Ah, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwa laban sa iyo. Sa gutom, uhaw, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng mga bagay. Lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibawal kaniya. Yada. Yada Yawa po. Yan ay Yahuwa Salamat, mo. salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa. Mga kapatid, na review po natin kung ano yung pinag-usapan natin. At ngayon, that being read and heard and refreshed again, mga kapatid. Titingnan natin ngayon, paano ito natupad, mga kapatid? Paano ito naging realidad? Dahil nga, ah, marami pong sinuway o hindi po sinunod ng bansang Yasser Al, mga kapatid, ang mga kautusan na ito. So, yan po, ating umpisahan pong tatalakayin. So, we are going to trace up history of Yasser Al leading to Assyrian captivity in 722 BC po. Yun po yung kanilang pagkabihag. And this is a result of disobedience as an individual and as a nation as well. So, pinag-trace up na po natin dito yung ugat, mga kapatid. At kanina, napag-usapan na po natin yung ugat. Tama po, mga kapatid. So, ngayon, i-highlight lang po natin, no? Kasi hindi ko na binago itong PowerPoint. This is a lengthy reading, perhaps even from the time of the Judges. First and Second Samuel, First and Second Malakiam, and there has been several manifestation of violations and disobedience to Torah. That being said, mga kapatid, ano pong naalala natin kanina na ugat sa ating napag-usapan kanina? We were thinking na ang ugat ay nagmula kay Yerobam, mga kapatid. Kaya dahil doon, nagalit si Abba Yahuwah. But we went further na nagmula pa kay Shalomo. Okay, Solomon, mga kapatid, sa ating napag-usapan na kanina. Na yung ugat ay talagang nagmula pa kay Solomon kasi sa panahon ni Salomo, marami siyang mga concubines at bawat concubine niya, mga kapatid, merong mga mighty ones na dala-dala nila. At yun ay ginawan po ng mga altar, mga kapatid. But we realize na hindi lang pala ang ugat ay nandiyan mula kay Salomo o Salomon, mga kapatid. But balik pa tayo hanggang pa doon sa panahon ni Nimrod. Na kung saan si Nimrod, mabasa natin doon sa panahon po ng Genesis, chapter 11 and yes, chapter 11 po and chapter 12. Summary lang po yun kung ano yung nakwento doon sa Genesis. But yung detalye po ay mababasa natin sa Book of Yasar o Jasher, mga kapatid. Nandun po yung detalye na Nimrod was a mighty man being worshipped and being adored by that time, and he also practiced idolatry. At yung mga tao under sa kanya ay talagang they become also idolatrous, mga kapatid, which is really a violation of the Torah, mga kapatid. So that being said, masasabi natin na itong issue on disobedience
especially on the issue on idolatry, mga kapatid. Talaga is a long history, mga kapatid. And but now for our study, we will bring out the story of Yahoo o Jeho, mga kapatid. Naka-zoom in tayo dito ngayon kay Jeho, yung ating kwento leading towards Assyrian captivity, mga kapatid. At saan ito nag-umpisa? Unang hari o pangalawang hari, chapter 9, verses 7 to 10. Mga kapatid, nabasa na po natin ito kasi napag-aralan na po natin sa Torah yan. So we don't have to read it, but just summarize it. Kayong mga manonood sa Republish, pwede po ninyong basahin itong mga talata na yan. Pangalawang hari, 9, 7 to 10. Kung saan, dito po si Yahoo or Jeho, mga kapatid, bilang isang commander ng sundalo sa panahon na yon, napili po siya ni Aba na pahiran po siya ng langis. Kaya isa sa mga anak ng prophet ay pumunta po doon at pinahiran po siya ng langis. At doon po binigay sa kanya kung ano po yung kanyang task na magiging hari siya ng Yasar-al sa panahon na ito. At ang kanyang task ay linisin po ang Yasar-al. Paano po linisin ang Yasar-al ayon dito sa task na ito, mga kapatid? Kung basahin mo yung mga talata na yan, dapat linisin ang Yasar-al, patayin, at sino po ang dapat patayin? Yung lahat na mga kamag-anak ni Hab. Ahab, Ahab. mga kapatid. All the family and immediate family of Ahab, kasama po si Jezebel, mga kapatid, Jezebel. Dapat papatayin po siya sa panahon na yan. As ordered by Abba Yahuwah, mga kapatid. Para linisan po ang bansang Yasar-al. Yun po ang utos, mga kapatid. To clean up Yasar-al. Para kailangan patayin na itong lahat. Bakit po? Kasi meron po silang kasalanan na ginawa. Anong ginawa nila, mga kapatid? Pinapatay po nila yung mga prophets ni Abayawa. At marami pong mga prophets nang pinatay, mga kapatid. So, yung blood at buhay ng mga prophets, yun po ay nagdudulot na rin po na si Aba ang kanyang justice at kanyang right ruling dapat ipanis na po at linisin na po ang Yasar-al. Yun po ang kanyang task. So ang tanong, mga kapatid, nagawa ba ni Haring Yahoo, mga kapatid, over the nation of Yasharal? Ang tanong, nagawa ba? Yes or no, Yes mga po. kapatid? Yes po. Opo, at the start, Nagawa nagawa po. niya po, mga kapatid. Basahin natin itong review lang po natin ito kasi natapos na po nabasa ito. Pangalawang hari 9:22. Sino yung unang napatay niya doon? Ito si Jehoram, or sa Yehudi at na pagkabasa, Yahuram. Ito po yung unang napatay diyan. Then following that po ay chapter 9 verse 27, Akasya, mga kapatid, no? Sovereign of Yehuda was wounded and then eventually namatay rin po siya, mga kapatid. Bakit nasali po ito si Akasya? Kasi yung wife niya, kung di ako nagkamali, anak po ni Ahab, mga kapatid, no? Now, sunod na nangyari ito bilang ginawa ni Haring Yahoo, mga kapatid, ay nakarecord po sa chapter 9, 30 to 37, at yan po ay nabasa na rin po natin. So, isum up na po natin, mga kapatid, na kung ano yung sabi ni Abba Yahuwah through the prophet alias siya, kung anong mangyari doon sa, no, hindi alias, prophet Aliao, rather. Kung ano yung nais ni Abba na mangyari doon sa kamatayan ni Jezebel, mga kapatid, talagang nangyari po dito na fulfill po sa pamamagitan ni Haring Yao, mga kapatid. Anong ginawa niya? Okay, ang kanyang tauhan po, hinawakan po at doon itinapon doon sa baba ng building, thrown away from the window, mga kapatid. At anong nangyari doon sa blood ni Jezebel, mga kapatid? Splattered on the wall and her body was eaten by dogs as spoken by Prophet Alyasya ba ito o Prophet Alyao, no? Hindi ko lang masyadong na-verify, mga kapatid, but we have to verify that kung ano ba talaga yung tamang nagsalita dyan. Alyasya ba o si Alyao, mga kapatid? Anyway, in Malakiam chapter 10, verses 1 to 17 po, and we have done studying on that as well in our Torah.
Ano pong nangyari? 70 sons of Ahab in Shamaron, Shamaron, mga kapatid, ang namatay. Executed by Yahoo as instructed by Aba Yahuwah, mga kapatid. So yan po ang nangyari. So ibig sabihin, lahat ng instruction ni Aba, talagang ginawa po ni Yahoo, mga kapatid, Haring Yahoo. Ginawa niya ang lahat ng mga instruction ni Aba Yahuwah. So ngayon, tingnan natin itong dalawang mga talata o tatlong mga talata. Unang Hari, chapter 10, verse 29. Can I ask somebody po to read this? Okay po, tatlong mga talata po. Ako po, Brother Dan. Go ahead po, Sister Bakar Asayao. 2 Kings 10:29. Ganun nga, hindi humiwalay si Yahoo sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na dito'y ibinunsod niya sa pagkakasala ang Yesar'al. Sa makatuwid ay ang mga guyang ginto na nasa Bethel at Dan. 30. Sinabi ni Yahuwah kay Yahoo, sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti sa paggawa ng matuwid sa aking paningin, at iyong ginawa sa sambahayan ni Ahab ang ayon sa lahat ng nasa aking puso. Ang iyong mga anak sa ikaapat na salinlahi ay uupo sa trono ng Yashar-al. 31. Ngunit si Yahoo ay hindi maingat sa paglakad ng kanyang buong puso sa kautusan ng Yahuwah, aluwa ng Yashar-al. Siya ay hindi humiwalay sa mga kasalanan ni Jeroboam, na dito'y ibinunsod niya sa pagkakasala ang Yashar-al. Yada, yawa po. Salamat, Yada Sister yawa. Bakar Asayao sa pagkabasa. Mga kapatid, napag-usapan na po natin ito, na ipahayag na po natin ito sa ating Torah. At ngayon, ating i-highlight po, mga kapatid, na si Yao, Haring Yao ng Yasaral, meron po siyang pagkakamali. Kasi hindi po siya humiwalay doon sa kasalanan ni Jeroboam. At ano po yung kanyang kasalanan? Yung pag-set up po ng mga high places, pag-offer po ng mga ah, 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 offering doon sa mga altars ng mga makapangyarihan, hindi po niya inalis po yun, mga kapatid. Okay? But on the other hand, ano po ang kanyang ginawa? Lahat ng gusto ni Aba na gagawin, ah, para doon kay Haring Ahab at ang kanyang mga immediate family, talagang ginawa po niya, mga kapatid. So dahil doon sa kanyang pagsunod, ano po yung cause and effect? Kumbaga, cause and effect, no? Ano yung resulta doon sa kanyang pagsunod? Ito po yung sinabi ni Aba, na ang anak o ang mga anak ni Yahoo sa ikaapat na salinlahi ay uupo sa trono ng Yasaral. So maliwanag po yan, mga kapatid, sa ating Torah reading kanina. Saan po ito na-fulfill? Pangalawang Hari, chapter 15, verse 12. Na-fulfill po na to the fourth generation talagang nakaupo yung kanyang mga anak doon sa Yasaral. At ito'y na-fulfill, mga kapatid. So come to think about it, bakit hindi sinabi ni Aba na to the fifth generation? So alam ni Aba, mga kapatid, na may limitasyon po yung reward. May 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 hangganan yung reward. Bakit po alam ni Aba na may hangganan yung kanyang reward para kay Haring Yao? It's because alam ni Aba. Okay? Anong alam ni Aba? Alam ni Aba, mga kapatid, na talaga ito si Yao ay hindi humiwalay sa kasalanan ni Jeroboam, mga kapatid. Kaya dito sa verse 31, ito na nga po ang sinabi, na ngunit si Yao ay hindi maingat sa paglakad ng kanyang buong puso sa kautusan ni Yahuwah, aluwa ng Yasaral o aluwayam ng Yasaral. Siya ay hindi humiwalay sa mga kasalanan ni Jeroboam, na dito'y ibinunsod niya sa pagkakasala ng Yasaral, mga kapatid. So, on the one hand, may reward si Yao, mga kapatid. Pero yung reward niya ay may limitation, may hangganan. Dahil po, alam ni Aba yung kaniyang shortcoming. Alam ni Aba na hindi buong puso ang kaniyang desire to obey Aba Yahuwah. So, yan po, mga kapatid, ang
naisabi po dito sa pangalawang hari na ating nabasa. Ngayon, patuloy tayong tingnan natin ang Yasar-al. The northern tribe po ang ating pinag-usapan dito na Yasar-al, mga kapatid. Kasi nga po, as a background, nahati nga po ito after Solomon. After Solomon, nahati po ito, mga kapatid. The northern tribe, yun po ang Yasar-al. 10 tribes lang po yun. Then yung southern tribe, yun po ang Yehuda, dalawang tribe lang po yun. The tribe of Judah and Benjamin o Yehuda and Benyamin, mga kapatid. Dalawang tribe lang po yun. Southern, then yung northern, 10 tribe, mga kapatid. So ang pinag-usapan natin dito, bakit po ang northern tribe, which is the southern Yasar-al, bakit po sila nabihag papuntang Assyria, mga kapatid? Dahil po ngayon isinasalaysay po natin yung dahilan, mga kapatid. One, which ating napatunayan ngayon, mga kapatid, yung disobedience ni Yahoo, mga kapatid, yung kanyang disobedience, ginawa niya yung kasalanan na ginagawa din po ni Yeroboam sa kanilang bansang Yasharal. Ganun din po, sinunod din po ni Haring Yahoo, mga kapatid, sa panahon na yun. So, yun po, i-trace up po natin yun. At dito ngayon, mga kapatid, meron tayong picture. Okay? Mula sa ating mga kapatiran sa US, USA, King Yahoo, mga kapatid, o Jeho, of Yasar-al, bowing at the feet of Shalmaneser of Assyria, mga kapatid. So, tinan mo, itong sino yung nagbow ito? Ito, mga kapatid, si Jeho. Okay? Kaya yung sinabi sa verse 31 kanina na hindi siya maingat sa pagsunod. Di ba, mga kapatid, bawal itong mag-bow down siya. At hindi lang siya nag-bow down sa hari ng Assyria, mga kapatid, na si Shalmaneser, mga kapatid. Kundi ganoon na rin po, yung mga mighty ones ni Shalmaneser ay nag-bow down na rin po si Haring Jeho o Yahoo, mga kapatid. So, yan po ay isang papatuo na meron talagang evidence na ah, culture or uh, ikinulit po sa pamaraan ng bato, mga kapatid. Bato ba yan, no? O, ikinulit po sa paraan ng bato. Ang evidence po na kung saan si Jeho, Yahoo, mga kapatid, ay talagang nag-bow down. Hindi lang siya nag-bow down sa hari, kundi nag-bow down din po siya sa mga mighty ones na kinikilala po uh, uh, ng bansang Assyria, mga kapatid. So, that being said, tuloy tayo sa ating mga ano pong sabi po ng mga contemporary prophets about this matter ng bansang Yasar-al o the Northern Tribe, mga kapatid? Ano po yung kanilang salita o sabi? Okay po, marami po tayong babasahin hanggang sa abot po ito ng 11 numbers. So, can I ask, volunteer po, Yesayao 10 verse 5 and 6. Ano po ang sabi ni Yesayao patungkol dito, mga kapatid? Can I ask a reader? Another reader sa Amos 7. Sino pong mag-volunteer sa chapter 10 ng Yesayao po, mga kapatid? 5 and 6. Anyone would like to read? Okay po, kung walang ready sa Yesayao 10, ako pong magbasa, then somebody sa Amos chapter 7 po. Yesayao chapter 10, 5, sinabi po dito, Woe to Ashur, the rod of my displeasure, and the staff of whose hand is my displeasure. Against a defiled nation, I send him, and against the people of my wrath, I command him to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mud of the streets. So, sino po ang nag-utos sa hari ng Assur o Assyria, mga kapatid? Walang iba kundi si Abayaoa, mga kapatid. Bakit po? Kasi tinutukoy dito yung bansang Yasar-al, mga kapatid, na kung saan ang galit ni Aba Yaoa ay nandoon sa kanya, sa kanila. Kaya sabi ni Aba, take the prey and tread them down like the mud of the streets. So ito po yung affirmation po ni Aba Yaoa through Prophet Yesayao, mga kapatid. Dahil sa kanilang kasalanan, mga kapatid. Dahil sa kanilang pag-violate ng Torah, mga kapatid. Especially yung pagsamba po ng mga other mighty ones. What about Amos chapter 7?
Ano pong sinabi dyan? Can I ask a reader? Then another reader po ng Hosea chapter 10. Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Amos 7:14. And Opo. Amos answered and said to Amatsya, I am not a Nabi, nor am I a son of a Nabi, for I am a herdsman and a grower of sycamore figs. 15. But Jehovah took me from behind the flock, and Jehovah said to me, Go, Nabat, to my people, Yasharel. Okay po. So, yan po ang sinabi ni Abba to Prophet Amos, mga kapatid. Ang pinag-usapan niya ito ay si Amatsya. Diba? Naalala po natin yun mga kapatid sa ating Torah reading ito si Amatsya. Diba? Hari po ito ng Yasharal, mga kapatid. Sabi sa verse 15, sabi niya, Go, Naba, or prophesy to my people, Yasharal. So, yan po, mga kapatid. Sister, basahin mo yung chapter 5 po, verse 4. Ano pong sabi ni Abba sa chapter 5, verse 4? Chapter 5, verse Tama. 4. Opo. Although saved. Continue po. Nawala po kayo, sister. Hindi kayo na Until marinig. 5. Oh, verse 5 lang po. Pakibasa uli. Hindi kasi nawala yung sound po. Verse 4 lang po. Verse 4 lang po, sister. For thus said Yahweh to the house of Yasharel, Seek me and live. Opo. So, yun po ang mensahe ng Prophet Amos. For the house of Yasharal. Northern tribe po ang pinag-usapan dyan, mga kapatid. Ano po ang sabi ni Abba? Ano po kanyang mensahe? Seek me and live. So, ibig sabihin, mga kapatid, nandito pa rin, bumabalik pa rin yung issue on choice, mga kapatid. If you choose to live, then obey the Torah. If you seek and obey Abba Yahuwah, then you live. Yun po ang kanyang basic principle, basic mensahe dito, mga kapatid. So, through the prophet Amos, ito yung kanyang mensahe sa bansang Yasharal, mga kapatid. Seek me, hanapin niyo kami. Hanapin niyo ako, sabi ni Abba Yahuwah, at mabubuhay kayo. So, basic po yun sa ating journey ngayon, mga kapatid. Let me say it again. Sa ating journey ngayon, basic, very basic po yun na lagi tayong naghahanap sa katotohanan, naghahanap sa ano yung tama, naghahanap kung ano yung nais ni Aba na ating gagawin, mga kapatid. Ano pong nakasabi sa Matatyahu 6:33:3? Seek Ye first first the His kingdom righteousness. and His righteousness. Hanapin muna natin ang kaniyang paghari at ang kaniyang katarungan. Hanapin natin yun. At ano yung promise niya, mga kapatid? And all these things shall be added unto you. So, walang kaibahan dito sa kanyang mensahe sa bansang Northern Yasharal, mga kapatid. Seek me and live. So, yun po ang very direct na prophecy or word of life para sa mga bansang Yasharal, the Northern Tribe. Tuloy tayo sa Hosea. Ano pong sinabi ng Hosea? Can I ask a reader also? Then another reader dito sa Pangalawang Hari, chapter 10 po. Brother Dan. Opo, thank you po, Sister Lilieta. Go ahead po. Hosea. Hosea 10:3-7. For now they say, we have no sovereign because we did not revere Yahuwah. What would the sovereign do for us? They have spoken words, swearing falsely in making a covenant. Therefore judgment shall spring up like poisonous weeds in the furrows of the field. 5. The inhabitants of Shemaron fear because of the calf of Beth Awen, for its people shall mourn for it, as well as its priests who used to rejoice over it, because of its theme that has departed from it. 6. It is also brought to Ashur as a present for sovereign Yareb. Ephraim receives shame, and Israel is put to shame through his counsel. 7. Shemaron is cut off. Her sovereign is like a twig on the surface of the water. Wow. Hallelujah.
Hallelujah. So mga kapatid, ito po yung manifestation na kung ano yung binasa ni Brother Ron kanina, kayo po ay ano yung sinabi niya doon? Mabibihag. Bibihagin po kayo sa bansang hindi po ninyo kilala. At dito ngayon, naulit na isabi po na prophesy po to Prophet Hosea, mga kapatid. Kung ano yung mangyari at anong gagawin ng Assur. Ang Assur po ay yun po ay Assyria po, mga kapatid. Kung ano yung gagawin ng Assyria, mga kapatid. Yung si Aprayam, mga kapatid, ay mapahiya. Yasar-al, mga kapatid, ay mapahiya. Kasi po, ang comprises of the 10 tribes po, nandoon po yung tribe ni Ibrahim, mga kapatid, o Aprayam. Nandoon po kanyang tribe sa northern sila, mga kapatid. So, ang pinag-usapan talaga ito is yung Aprayam, Manase, yan po yung mga tribe, mga kapatid, na kung saan sinabi na rin po dito ng prophecy na mabihag sila ng Assyria, mga kapatid. So, yan. May prophecy na. Hindi pa nangyari. Yung prophecy, may prophecy na po against sa kanila. Let's go to Pangalawang Hari, chapter 10, 32 and 33, mga kapatid. Kanina, parang nabasa natin yan, but proceed po. Can somebody read? Chapter 10 and then chapter 12 and then chapter 13 po. Done. Opo, Sister Cyril ang magbasa and then somebody else susunod po. Chapter 15 po. Okay, ahead po, Sister Cyril. 2 King 10:32. Opo. Those days Yahweh began to cut off some of Yasharel, and Hazael smote them throughout all the border of Yasharel, from the Yarden to the sun rising, all the land of Gilad, the Gadites and the Reubenites, and the Menashes from Aroer, which is by the Wadi Ammon, including Gilad and Bashan. Salamat po. Ipaliwanag ko sandali bago basahin mo, Sister, yung chapter 12, verse 8. So mga kapatid, ang sinabi po dito is ma-cut off sila. Okay? In those days, sinabi po dito, in those days, Yahuwah began to cut off some in Yasar-al. And Hazael smote them throughout all the borders of Yasar-al. So ano po yung mga na-cut off dito? Hindi lang kanina na nabasa natin na sila yung mabibihag, ngayon dito ay ma-cut off, meaning mamamatay. Sino pong mga pinag-usapan dito? O, tinan mo yan, no? From Yarden, land of Gilead, Gadites, and ano itong Gadites? Yung God po, G-A-D po na God. Isa sa mga 12 tribes po ito, si Gadites. Then, Reubenites, sino po ito? Yung tribe ni Reuben. And Manassites. Yung mga tribe po ito ni Manasseh, mga kapatid. From Ayor, which is also from Wadi Arnon, including Gilad and Bashan. So ito po, mga kapatid, ang patutuo na Abba Yahuwah began to cut off some of the tribes on the northern, mga kapatid. Dahil po sa kanilang kasalanan, mga kapatid. Moving on sa chapter 12, Sister Cyril, go ahead po, verse 8. Chapter 12:8, and the Kohanim agreed that they would neither receive any more silver from the people nor repair the damages of the houses. Opo, so yan po ang isa sa mga decision po ng mga Kohanim, mga kapatid, na hindi na hindi na sila mag-receive po ng additional offerings. Go ahead po sa 13 verse 22. Ano nakasabi po 13:22? 13:22, and Hazael, sovereign of Aram, oppressed Yasarel all the days of Yahuahaz. Sorry po, sister. Nasa verse ano po pala? Nasa verse 18 po pala yung una kanina. Pakibasa po, sister, yung chapter 12 verse 18 pala ito. Kulang po ng isang number po, mga kapatid, no? Kayong mga manonood sa Republish. This is po chapter 12 verse 18 po. Can you read it again, Sister Cyril? 12:18. Opo.
And Jehoash, sovereign of Yehuda, took all the Kadesh gifts that his fathers, Jehoshaphat and Jehoram, and Ahazyahu, sovereigns of Yehuda, had Kadesh, and his own Kadesh gifts, and all the gold found in the treasuries of the house of Yahuwah, and in the sovereign's house, and sent them to the Hazael, sovereign of Aram. Then he went away from Jerusalem. Okay po, Hazael po yung hari dito, hari po ng Aram. Anong ginawa po? They plunder. He plundered po o sinurrender po nila yung mga treasury. As part of the consequence din po yun, hindi lang pala the northern tribe but nasali na rin po itong brother na southern tribe mga kapatid kung saan nandoon yung mga treasuries po kinuha po ni Hazael para hindi na nga sila lulusubin mga kapatid. Pakiulit nga sister yung chapter 2 verse 13:22 po. 13:22, and Hazael, sovereign of Aram, oppressed Jezreel all the days of Jehoahaz. See? Merong oppression po mga kapatid. Brought about by sa hari ng Aram na kung saan si Hazael mga kapatid. So, may oppression. So, there was that oppression going on sa bansang Yasar-al mga kapatid dahil sa kanilang disobedience mga kapatid. So, anyone would like to volunteer sa chapter 15 po, yung ating nabasa kanina? Chapter 15, verse 27 to 30 po. Can somebody read on it? Although nabasa na po natin kanina sa ating Torah reading. Anyone? Then balik tayo sa Hosea 1 verse 4 pagkatapos nito. Ako, Brother Dan. Opo, nauna si Sister Bakara Hosea. Then somebody will also read 1, 4 of Hosea. Go ahead po, Sister. 2 Kings 15:27. In the 52nd year of Azariah, king of Yehuda, Pekah, the son of Remaliah, began to reign over Yisrael in Samaria, and he reigned 20 years. And he did what was evil in the sight of Yahuwah. He did not depart from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Yisrael to sin. 29. In the days of Pekah, king of Yisrael, Tiglath-Pileser, king of Assyria, came and captured Ijon, Abel-Beth-Maacah, Janoah, Kedesh, Hazor, Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and he carried the people captive to Assyria. Opo. Then Hosea, the son of Elah, Hanggang yan. made, Okay, go ahead po. then Hosea, the son of Elah, made a conspiracy against Pekah, the son of Remaliah, and struck him down and put him to death, and reigned in his place in the 20th year of Jotham, the son of Uzziah. Mga kapatid, salamat po, Sister Bakar Hosea sa pagkabasa. Mga kapatid, sa ating na-highlight na rin po kanina sa Torah, ito na po yung fulfillment na kung saan itong Assyrian captivity ay nangyari mga kapatid. Okay? At dito, anong nangyari? Yung hari po ng Assur o Assyria. Anong ginawa nila mga kapatid? Troop Tiglath-Pileser, no? Sovereign of Assur, came and took. Okay? Pumunta sila doon sa northern tribe at ano pang ginawa nila? They took itong mga tao dito, mga clans, Abiel, Bayat, Maaka, Yanoa, at iba pang mga Kodes na mga bagay doon, Hatzor, Gilad, Galil, and the land of Naphtali, and took them into exile to Assur o Assyria, mga kapatid. So, kanina may mga na-cut off na mga tribe, pinatay na. Ngayon, may mga naiwan pa, but sila ngayon ay nabihag na po. Okay? They are now taken into captivity, mga kapatid. Itong northern tribe. At dito natin makikita na talagang na-fulfill na po, mga kapatid. Na-manifest na po yung prophecy doon sa ating nabasa kanina with Brother Ron. Chapter 28 verses 36 to 48. Na-accomplish na po dito, mga kapatid. Nag-manifest na po mga kapatid, na natuloy na po, nangyari na po mga kapatid.
Okay? Now, balik tayo dito sa issue ni Yahoo, mga kapatid. Kasi meron tayong hindi masyadong naintindihan noon sa nakaraan. Can somebody read on this? Chapter 1, verse 4 of Hosea. And then mamaya balik tayo sa pangalawang hari. Anyone would like to read? Go ahead po. Oh, Brother Dan. Opo, Sister Cyril. Hosea 1:4, and Yahuwah said to him, Call his name Yasreel, for in a little while I shall revenge the bloodshed of Yasreel on the house of Yahweh, and put an end to the reign of the house of Yasreel. Okay po. So, bakit po nagalit si Aba dito? Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Cyril, I shall revenge the blood of Yasreel on the house of Yahoo, and put an end to the reign of the house of Yasreel. So, Israel. yung ating napag-usapan kanina na sa verse 12 ng Pangalawang Hari, chapter 15, verse 12, ating napag-usapan kanina, na-fulfill po yung sinabi ni Aba na hanggang 4th generation lang, mga kapatid. Bakit 4th generation lang? Kasi nga, hindi buo yung kanyang pag-obey. O yung lahat na instruction na papatayin yung mga kamag-anak o mga family ni Ahab, mga kapatid, nasunod niya po lahat. But, mga kapatid, meron pang ibang mga bloodshed ang ginawa niya doon. Iba, mga kapatid. Ano po yung ibang bloodshed na ginawa niya na wala na po doon sa instruction ni Aba? Naalala po niyo yung nag-Torah reading po tayo, no, sister, mga kapatid? Sino po yung pinatay ni Ahab doon, ni Yahoo na nagkaroon ng bloodshed po? Ba yung mga lahat ng mga worshippers of Baal. Baal, mga kapatid. So yun ang Yes po. bloodshed na nangyari doon, mga kapatid. Na hindi naman po naisama ni Aba yon sa kanyang command. Kasi ang command ni Aba po ay yung ano lang po, mga family and immediate family po ni Ahab, Ahab. mga kapatid. So, Yes po. ayan, mga kapatid, ang katotohanan dito is this, bakit ganito katindi ang Hosea 1 verse 4, mga kapatid? At sinabi po dito sa Hosea 1 verse 4, ang sinabi po na, and put an end to the reign of the house of Yasreel. Kasi po, meron pa siyang ibang kasalanan na kung saan, yun na nga, no? Yung kanyang hindi niya pagsira sa mga high places, ang pag-allow po niya ng mga idolatry, at yung picture na ating pinakita kanina, mga kapatid, na siya ay nag-bow down po sa hari ng Assyria, mga kapatid. At ang kanyang pag-bow down doon sa hari ng Assyria, kasama na rin po doon yung pag-bow down niya sa mga mighty ones ng Assyria, mga kapatid. So dahil dito, ay may justice po si Aba na karapat-dapat kung bakit sinabi niya hanggang 4th generation lang. Kasi alam ni Aba kung ano yung susunod na gagawin ni Yahoo, mga kapatid. So, nagkaroon ng justice dito at huminto na, hindi na nagpatuloy na ang kanyang mga anak ay naging hari po doon sa Yasreel, mga kapatid. So, nawa nagbigay po ito ng liwanag na ang hustisya po, ang salita po ni Yahuwah talagang totoo at mangyari po, mga kapatid. Let's proceed po sa Pangalawang Hari, chapter 17, verse 5, 6, and then 7 and 8 po. Then, next reader po, magbasa po sa Shemot o Exodus 20, verse 3, and Deuteronomy 27 po. Anyone? I would like to read this. Pangalawang Hari, 17. Ako po, Brother Dan. Okay. Sige. Sige na po. Sige Sige, go ahead po, Sister Lilieta. Go ahead po. It's your turn. Then, Ako po. Sister Cheryl will read po sa Shemot 20, verse 3. Go ahead po. Okay, 17:5-6. And he went and did according to the word of Yahuwah, for he went and dwelt by the Wadi Kerith, which flows into the Yarden. And the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread Sorry po, and Sister.
chapter 17 po, verse 5. Second? Opo, second po. Kumene, Brother Dan. Opo. Chapter Okay. 2 Kings 17, 5 to 6 po. Sige po, sige po. Sorry. It's okay. Okay, 17:5 to 6 po. And the sovereign of Ashur went through all the land and went up to Shomeron and besieged it for 3 years. In the 9th year of Hosea, the sovereign of Ashur captured Shomeron and exiled Israel to Ashur and settled them in Halal and Habor, the river of Gozan, and in the cities of Madites. 7 to 8 po, Brother Dan. And now Sandali this lang po. Wait lang po. later. Okay. Mga kapatid, bago tapusin ni Sister ang verse 7 and 8. Dito po yung evidence po natin mga kapatid na patuloy po yung pag-exile. So hindi lang po ito nangyari isang route, but meron pang another route mga kapatid, another flux of captives mga kapatid. At dito sa ating nabasa ngayon, malinaw po mga kapatid na kung saan mula sa yung pag-besiege po ng Assur doon sa Shamiron mga kapatid. 3 years po ito nangyari Besiege it for 3 years. So, ibig sabihin, ang tagal mga kapatid Bakit po ang tagal? Kasi yung mga na-capture mula sa Shamaron mga kapatid, exile Israel to Assur. So saan po sila nag-settle mga kapatid? Doon sa Assyria. Saan po sila nag-settle? Okay? Hala, Habor o Kabor, Gozan, and cities of Midites. So ibig sabihin mga kapatid, itong mga na-capture, yung mga nabihag, pinatira na po doon sa Assur, mga kapatid. May mga lugar na po doong na-highlight, na-identify kung saan po sila makatira. And take note mga kapatid, yung sinabi po ni Aba sa ating nabasa kanina with Brother Ron, na pupunta sila doon sa bansa na hindi na kilala at sila'y magsamba po ng ano po? Magsamba sila ng mga other mighty ones, gawa ng bato o gawa ng kahoy, mga kapatid. Kasi itong mga lugar na ito kung saan doon sila pinatira, mga kapatid, merong mga other mighty ones doon. So na-fulfill ngayon mga kapatid yung sinabi ni Aba na kayo'y maglingkod ng mga other mighty ones doon sa bansa na hindi niyo kilala. Nakuha po natin mga kapatid yung fulfillment ng prophecy. Okay? Nawa na-appreciate natin yun mga kapatid, yung mga katotohanan na yan. Sister, patuloy mo yung verse 7 and 8 po. Go ahead po. Okay po. Now, against Yahuwah, their Eluah, who had brought them up out of the land of Mitzrayim from under the hand of Pharaoh, sovereign of Mitzrayim, and revered other mighty ones. 8. And walked in the laws of the Gentiles, whom Yahuwah had dispossessed from before the children of Israel, and of the sovereigns of Israel, and that they had made. So mga kapatid, malinaw po. Kung ano yung nangyari sa kanila doon sa Matsariam, sa ginawa ni Haring Paraon doon, na kung sila ay sa pamamagitan ni Haring Paraon, sila ay nagsamba sa mga mighty ones doon. Ganon din po ang nangyari dito sa Yasharal, sa bansang Assur, mga kapatid. Walk in the laws of the Gentiles, whom Yahuwah has dispossessed from before the children of Yasharal, and to the sovereign of Yasharal that they had made. So, ano nangyari po mga kapatid? They walk according to the laws of the Gentiles. Ibig sabihin, hindi na nila nasunod yung Torah kasi ang kanilang, kung saan sila dinala ngayon, mga kapatid, yun na ang sinunod na nila yung mga utos, yung mga laws doon sa mga Gentile, kung saan sila dinala, mga kapatid. So, yun ang masaklap, yun ang masakit, mga kapatid. Yung pag-disown nila, yung pag-disobey nila sa Torah ni Yahuwah, which is the best law upang sila ay mabuhay, mga kapatid. Ngayon, nandoon na sila under sa law ng mga Gentiles, na kung saan ito'y magdudulot ng kaparusahan at kamatayan para sa kanila.
So, yan po mga kapatid ay talagang masakit po kung titingnan natin yan na anong nangyari, kung paano na-fulfill po Deuteronomy 28. Moving on tayo sa susunod po mga kapatid na reading with Sister Cheryl. Go ahead po sa Shamot 20 verse 3. Bakit po ang tindi ng consequence nito? Go ahead po, Sister Cheryl. Shamot or Exodus 20 verse 3. Go ahead po, sister. And then the Bariam o Deuteronomy 27:15 po. Exodus 20, verse 3, you have no other mighty ones against my face. See? Command po ni Abba yan. Isa po sa mga 10 utos yan na sinabi ni Abba, you have no other mighty one in your face. But anong nangyari? Itong mga hari, itong mga Yasar-al, mga kapatid, especially dito sa ating na-highlight na kwento, mga kapatid, they have provoked Abba Yahuwah to anger. Kasi po yung utos ni Abba, you have no other mighty one in your face, ay hindi po nila nasunod. Moving on tayo sa Deuteronomy 27 verse 15. Ano pong sinabi? Opo, go ahead po. Deuteronomy 27:15, cursed is the man who makes a carved or molded image in abomination to Yahuwah, the work of the hands of the craftsman, and puts it up in secret, and all the people shall answer and say, Amen. Or akan. So, mga kapatid, yan po. Curse is the man who makes a carved or molded image and abomination to Yahuwah. Curse, mga kapatid. So, again, connected doon sa commandment na hindi dapat magkaroon ng other mighty ones. Ngayon, kung ang isang tao ay nagkaroon siya ng other mighty ones, ginawaan po niya ito ng isang image. Mag-carve po siya ng isang image. Mag-mold siya ng isang image. Yan mga kapatid ay abomination kay Abba Yahuwah. The work of the hands of the craftsman and puts it up in secret. Di ba mga kapatid? Saan ba nakailagay itong mga bagay na ito? Sa mga secret na mga lugar, mga kapatid. So, cursed is that man. All the people shall answer and say, Akan. So, yun ayon sa utos ni Abi Yahuwah, huwag niyong gawin ito kasi kung gagawin niyo ito, kayo ay maka-curse, mga kapatid. Yun po ang sabi ni Aba. At sila ay sumigaw akan. Ibig sabihin, agree sila, mga kapatid. Agree, sang-ayon sila doon sa covenant. Kasi part po ng review ng covenant ito, mga kapatid. Okay po? So, that being said, ano po ang sinasabi dito? Kay another reader, pagkatapos na akong magpaliwanag dito. Ano pong sinasabi dito? Itong command na you shall not make any, or you shall not go have any mighty ones, mga kapatid. Part of the 10 Commandments. Talagang seryoso po ito, mga kapatid. At connected dito yung paggawa ng mga idols, yung mga carved images and all. Abba Yahuwah is very serious with it. Dahil dito, tingnan mo yung nangyari sa bansang Yasar-al. They were taken into captivity because of their disobedience to this. Tingnan na po natin ang pangalawang hari. Ito na po yung second to the last, mga kapatid. Okay. Pangalawang hari, sino pong sunod na magbasa? Chapter 17, 10 to 13 po. Ako po. Opo, Sister Bakar Asayao, and then somebody will read Yaram Yao 25 at marami pang ibang mga references dyan. Okay, go ahead po, Sister. 2 Kings 17, 10 to 13. They set up sacred stones and Asherah poles on every high hill and under every spreading tree. 11. At every high place they burned incense, as the nations whom Yahuwah had driven out before them had done. They did wicked things that aroused Yahuwah's anger. They worship idol, though Yahuwah had said, "You shall not do this." Yahuwah
Yasar-al and Yehuda through all his prophets and seers. Turn from your evil ways. Observe my commands and decrees in accordance with the entire law that I commanded your ancestors to obey and that I delivered to you through my servants, the prophets. Yadayawa. So mga kapatid, malinaw po Yadayawa. dito sa instruction ni Aba. Sa pamamagitan dito mga kapatid, no, sa chapter 17 verses 10 mga kapatid, makikita natin dito na yung mga sinet up nila ng mga Asherah poles, yung mga Asherim into high places, okay? Under every green tree. Grabe, no? Hindi lang pala sa ating panahon ngayon mga kapatid na sinasamba ng mga ninuno natin yung mga kahoy, di ba? Minsan yung mga punong bato, sinasamba. Ito, dito rin mga kapatid, no? Under a green tree, yun ang ginagawa nila. Kung saan meron under a green tree, doon gumagawa sila ng mga altar doon, mga kapatid. Kasi iniisip nila na doon sa punong kahoy na yun ay may mighty one doon. See? So, dahil dyan, nagalit po si Abia o ang mga kapatid. Burn po sila ng mga incense. And then, mga kapatid, no, hindi nila pina-remove, hindi nila rini-remove yung mga bagay na nakaprovoke ng anger ni Abi Yahuwah, mga kapatid. Abba Yahuwah warned Yasar-al and Yehuda through all of his nabiyam and every seer saying, turn from your evil ways and guard my commands and my laws according to all the Torah which I commanded your fathers, which I sent to you by my servants and my prophets. So mga kapatid, ang binigyan ng warning dito ay hindi lang pala Yasar-al, the northern tribe, but also Yehuda, the southern tribe. Binigyan po sila ng warning, mga kapatid. Sino pong nagbigay ng mga warning? Yung po mga prophets, yung po mga seers, yung po mga nagsilbi kay Abi Yahuwah na magbigay po ng mga warning sa kanila. Sino itong mga prophets na binadala? Sila ni Aliasha, of course. Okay? Aliaupa, yung una. Aliasha. Then sila ni Yona. Sila ni Amos. Sila ni Micah. Sila ni Malakay. Haggai. At marami pang ibang mga prophets. Kasi hindi lang po pala northern, the northern tribe, but also the southern, mga kapatid. Binigyan po ni Aba ng mga warning. But in spite na may mga pinadala na po sa kanila, ay hindi pa rin po nila sinunod. Hindi pa rin po sila nakinig at hindi pa rin sila nag-obey ng lahat ng mga utos ni Aba Yahuwah. So dahil dyan mga kapatid, so ano yung magiging consequence? Yeremiah 25 verse 9. Can somebody read on that? And then balik tayo sa verse 14 to 17 ng chapter 17, mga kapatid. Can somebody read on that now? Jeremiah, Brother Dan. Opo, 25 verse 9. Then anyone can also read Pangalawang Hari 17 po and on so forth. Go ahead po, sister. 25 verse 9. See, I am sending and taking all the tribes of the north, declares Yahuwah, and Nebuchadnezzar, the sovereign of Babel, my servant, and shall bring them against this land and against its inhabitants and against these nations all around, and shall put them under the ban and make them an astonishment and a hissing and everlasting ruins. Okay po. So, tinan mo mga kapatid, anong mangyari sa 25 verse 9? Diba? Papadalahan sila ni Aba. Okay? Ng hari. Kung saan sila po ay bibihagin mga kapatid. And of course dito, ang pinag-usapan dito ay yung Nebuchadnezzar po mga kapatid. So, talking about the Yehuda na po ito. Kasi kapag Jeremiah ang ating pag-usapan, siya po yung prophet dito sa southern po, mga kapatid. So, Yehuda po ang pinag-usapan dito. Mabihag din po si Yehuda. Kaya lang po, mga kapatid, nauna si Yasar-al, yung northern, nauna po, 722 BCE. At sa susunod po ng mga episode natin, titingnan natin na ang kasunod din po after Assyrian
ay ang Babylonian naman po, Babylon captivity, which is referring to the southern kingdom, mga kapatid. The two tribes of the southern kingdom, mga kapatid, ng Yasharal. So na-fulfill na po ito, mga kapatid. What about sa pangalawang hari 17? Ano yung consequence? Ako po, Brother Dan. Opo, sister. And then, can somebody also open to Tahaliam o Psalm 135, 15 to 18 po? Go ahead, ang Okay sa inyo, po. sister. Chapter 17 ng pangalawang hari, 14 to 17. Go ahead po. 2 Kings 17, 14 to 17. But they would not listen and were as stiff-necked as their ancestors who did not trust in Yahuwah their Alua. 15. They rejected his decrees and the covenant he had made with their ancestors and the statutes he had warned them to keep. They followed worthless idols and themselves became worthless. They imitated the nations around them, and although Yahuwah had ordered them, do not do as they do. And they forsook all the commands of Yahuwah their Alua and made for themselves two idols cast in the shape of calves and an Asherah pole. They bowed down to all the starry hosts and they worshipped Baal. And they sacrificed their sons and daughters in the fire. They practiced divination and sought omens and sold themselves to do evil in the eyes of Yahuwah, arousing his anger. Mga kapatid, Yada Yahuwah. yadayawa po. Sa nabasa, mga kapatid, ni Sister Bakara Siel, tingnan mo yung degree of sin, mga kapatid. Yung degree of sin, from simple po, mga kapatid, no? Simple lang yung minsan na umpisa hanggang sa magiging malala na, mga kapatid. Paano po naging malala ito? Hindi lang sila gumawa ng mga images. Okay po? Ano yung pinakabigat na ginawa nila, mga kapatid? Verse 17, anong ginawa nila, mga kapatid? That's the worst, mga kapatid, na ginawa nila. Verse They 17. sacrificed their sons and daughters in the fire. See? They now sacrifice their own sons and daughters on the fire. See how gaano kalala, mga kapatid, itong kasalanan? Hindi pa sila contented na gumawa sila ng mga images o altar para sa kanilang mga mighty ones na sinasamba. Hindi pa sila contented dyan, mga kapatid. The worst is yung kanilang mga anak na. Inoffer na po nila, mga kapatid. Why? Why to the extent na kaya na nilang i-surrender, i-offer ang kanilang anak? For what, mga kapatid? At the expense of what? See? It could be na at the expense of prosperity. Okay? At the expense of, Yes. shall we say, ano kaya, mga kapatid? At the expense of what? Hindi lang prosperity, but also protection. Kasi ang kanilang understanding na the best ang kanilang na-offer, so siyempre yung kanilang mighty one ay mag-protect sa kanila. Mga kapatid, mag-protect sa kanila from harm, mag-protect sa kanilang mga farming na walang mga peste o walang mga pestilence na mag-harm sa kanilang mga palay, mga kapatid. Yun ang kanilang understanding. But, yun, mga kapatid, ay isang karumal-dumal na offering na kanilang ginawa. Kaya, mahigpit na ipinagbawal ni Aba yon kasi alam ni Aba, it will become worse, mga kapatid. Maging worse yung kanilang mga ginawa na kasalanan. So, that being said, ano pa yung maging worse na consequence dito? Sino magbasa ng Tahaliam 135? Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Cheryl, go ahead pa. Tahaliam 135, 15, 16, 17, and 18. Opo. The idols of the Gentiles are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. They have eyes, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Also, there is no breath in their mouth. Those making them become like them. Everyone who is trusting in them. Yadayawa. So mga kapatid, ano po yung pinag-usapan dito? Bakit worse?
Bakit napakahirap ang magiging consequence dito? Bakit po, mga kapatid? Why? Sino yung in charge na paggawa ng mga carvings na yan, images, and so on and so forth? Anong magiging consequence din po sa kanilang buhay? What's the worst consequence po sa mga nag-carve ng mga images, sa mga nag-bow down at nagtiwala sa mga images? Any answer, They ma'am? will, Magiging kapareho po sila ng mga ginawa nila, Brother. Tama po, Brad. Magiging kapareho sila. Bakit worse po yun? Kasi, May kamay ka, hindi makahawak. yes. Meron silang mata, pero hindi sila nakakita. Meron silang tainga, pero hindi sila nakakarinig. Meron silang bibig, pero hindi sila makapagsalita. Bakit naging worse na consequence? Is because magiging habang buhay, mga kapatid, mabaon sila doon sa pagsamba doon sa Mighty One na yan at hindi sila makakalabas kasi maging kapareho sila sa kanilang sinamba na may mata, hindi makakita, may tenga, hindi makakarinig, mga kapatid. So, that being said, sino po yung makapagligtas sa atin kapag nabaon tayo na doon sa ganon na mga gawain, mga kapatid? Sino pong makapagligtas sa atin, mga kapatid? Yahusha. Yahushua po. Kung basahin natin, mga kapatid, no, wala ito sa PowerPoint natin, but sa pumasok sa isip ko itong Luke or Lucas. Luke chapter 4 ba yan, mga kapatid? Anong sinabi po dito sa Luke chapter 4? Verse 18 po. Chapter 4, verse 18. Wala sa ating PowerPoint, but the Rook Hakkados is saying, isali natin ito. Anong sinabi po sa Luke chapter 4, verse 18? The Rook of Yahuwah is upon me, because He has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives, and recovery of the sight to the blind. Send away crushed ones with releases, to proclaim the acceptable year of Yahuwah. Sino pong makapagbigay sa atin po ng deliverance, mga kapatid, kapag nabaon tayo doon sa consequence ng ating kasalanan dahil nag-worship tayo ng mga other mighty ones? Mga kapatid, walang iba ang pinadala si Abba. Si Yahushua po. Ang rook ni Abba ay nandun kay Yahushua. Dahil diyan, mga kapatid, yung mga oppressed, yung mga blind, yung mga hindi nakakita, yung mga hindi nakakarinig, mga kapatid, walang ibang makapag-break nito. Walang ibang makapag-release nito, mga kapatid, kundi si Yahushua. Kayong mga manonood sa Republish, we've been slave. We've been deceived. We've been into bondage of worshiping other mighty ones, carving images, whatever that is, mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish. Nawa nakilala natin ang totoong Aba na siyang naggalit sa atin dahil sa ating makasalanan. At nawa nakilala natin ang pinadala ni Aba, Yahuwah. Walang iba, mga kapatid, hindi po JASUS ang pinadala ni Aba. Ang pinadala ni Aba po, mga kapatid, ay si Yahushua, mga kapatid. Siya ang totoong tagapagligtas. Siya ang totoong mag-break ng mga bondages ng ating mga kasalanan o kasalanan pa ng ating mga ninuno, mga kapatid. Which sa atin ngayon ay naging bahagi na rin po ng consequence sa ating buhay, mga kapatid. So that being said, ito na nga ang ating ending that the Deuteronomy 28, mga kapatid, prophecy entails the nation of Yasharal, the northern tribe, was taken into captivity, was fulfilled, mga kapatid. And this is because they do not obey Abba Yahuwah, and they did not hear and obey His voice, and they did not guard His commandments. What is this message for us, mga kapatid? Kayong mga manunood sa Republish, ano itong mensahe para sa atin ngayon?
Na-fulfill po sa bansang Yasar-al, the northern tribe. Na-fulfill po yung kanyang sinabi dito sa Devarim 28, mga kapatid. Verses 36 sa ating nabasa kanina hanggang 48, na-fulfill po sa bansang Yasar-al, the northern tribe. Because they did not obey Abba Yahuwah. They did not listen to His voice. They did not guard His commands, mga kapatid. Particularmente po doon sa you shall not have any other mighty ones other than me, mga kapatid. Kaya, kung ito'y may bigat na katotohanan na ibinigay ni Abba sa inyo, nawa, magbigay kayo ng positive response kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Hindi po sa amin, mga kapatid, but kay Abba Yahuwah po yung ating response na i-offer po natin. Yada Yahuwah po, ano pong mga mensahe ni Abba sa inyo? If you have something to share, please let us know po as we hear po. Ito yung ating reference, itong ating link po mula sa ating mga kapatiran sa USA, mga kapatid. Go ahead po. Sino, Brother Ron, you wanna share something? Yes po, Brother Danny. Opo. Sa umpisa po nung natin, ng Torah reading, ang sinabi po dun sa scripture is, huwag tayong mainggit, huwag Opo. tayong manibugho Tama. sa mga nakikita nating, alam nating lumalabag sa kalooban ni Abba, Yahuwah. Opo. Particular po, Brad Danny, alam naman natin yung mga kapatid natin na nagpupunta doon sa ganung lugar, Opo. lumuluhod, sa sign of the whatever, Opo. alam natin na maliwanag sa kasulatan na abomination or karumal-dumal yan kay Abba Yahuwah. Tama po. Pero sa panahon ngayon, Brad Danny, nakikita natin, sila may kotse, tayo, ang meron tayo, tsinelas lang. Tama. Pero maliwanag na sinabi na huwag kang manibugho dahil sila meron, ikaw wala. Opo. Hindi ibig sabihin, pinababayaan ka ni Yahuwah dahil sumusunod ka sa Kanya. Unang-una po kasi ito pong kinatatayuan natin o kinalalagyan natin, kung tayo po ay nagtitiwala kay Abba Yahuwah, hindi po ito yung ating tahanan. Tama po. Hindi po ito yung ating huling destination or final destination. Di ba nga po merong talata na maswerte ang mga wala o ang mga mahihirap? Tama po. Dahil sa kanila na nabubuhay ang ating Yahushua Masaya. Opo. Kaya po and last thing is, no matter what you do, you stick to obeying what Abba Yahuwah's will. Kan. It is the only salvation that we have. Siya lang po ang makakapagligtas sa mga kaluluwa natin. At wala na pong iba. Kahit po ang ating Messiah Yahushua, hindi niya po sinabi na siya ang magliligtas sa atin. Si Yahuwah pa rin po. Ang Ama pa rin po yung nagpadala sa Kanya. Yung nagsugo sa Kanya, yun ang mas dakila at mas So, si Yahuwah pa rin po ang magliligtas sa atin. Basta po, sumunod lang tayo sa kalooban niya na ibinigay niya na sa atin. A long time ago, yung mga propesya na yan. Makikita naman po natin, hindi lang po nakasulat, katulad nung pinakita niyo pong nakaukit sa bato. Opo. Na yung lumuhod sa yung sovereign ng isang tribe sa Israel or yung northern tribe, pagdating niya sa Assyria, lumuhod siya dun sa malamang hindi lang lumuhod po yun. Malamang hinalikan nun yung paanong hari. Diba? Parang kumbaga, ganito lang po yun eh. Ako yung nagbibigay sa iyo, ito yung analogy, Brad Danny. Ako yung nagbibigay sa iyo ng buhay, hinalikan mo yung binigyan ko rin ng buhay. Na hindi pa sumusunod sa aking kalooban. Kasi puro idolatry ang kanilang pinapractice. Hindi ba ma-open kayo kung kayo yung nasa
halimbawa nasa kalagayan ni Aba Yahuwah na Opo. siyang nagbibigay ng buhay sa atin, hinahalikan mo pa, kapareho mo rin. Yung kapareho mo na pumupunta sa banyo, nagugutom, nauuhaw, napapagod, ginos mo, hinalikan mo pa paa. Hindi ba napakasakit sa kalooban po nun kung kayo yung nasa ni Aba Yahuwah? Tama po. So, isa lang po ang natin dito talaga, ang kailangan nating unawain. Kailangan maging obedient tayo kung kailan tayo nakakilala hanggang sa tayo ay bawian. Dapat hanggang dun po. No matter what, ano man ang abutin natin dito sa ating temporary abode, Opo. yung pong wag nating kakalimutan yung isang salita lang, yung obedient or yung obedience. We Opo. must be obedient and we must obey no matter what. Yun lang po talaga lagi nagre-release sa akin. Akan. Opo. Yada. So, ganun lang po. Alam naman natin kung ano yung kahit po yung dinrawing ng kamay nyo, wag yung luluhuran yun. Di ba? So, ganun yun lang po ang natin. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Ako personally po, meron yung aking pong kalusugan. Pero I declare na no matter what, yung pa rin pangalan mo ang pupurihin ko, Aba Yahuwah. Dahil sa'yo lang ang kaligtasan. Sa'yo lang kami aasa ng kaligtasan. Hindi dito sa lupa, kundi sa kung saan tayo pupunta sa kanyang kaharian. Yun lang po. Yada. Yada Yahuwah po, Brother Yada Danny. Yahuwah, mga kapatid, sa reflection ni Brother Ron, highlighting po yung obedience. Anyone else po? Meron? Brother Dan, Opo, sister, go ahead po. hinahanap ko po sa Genesis. Yung dun sa nag-offer po yung mga Gentiles ng kanilang mga anak. Hindi po, naisip ko lang po kanina, Brother Dan. Opo. Hindi po dahil sa misinformation, di po ba si Abraham inoffer niya si Isaac kasi Opo. yun yung Chapter 22 po yon ng Genesis. Thank you po, Brother Dan. Opo. Di po ba yun yung gusto ni Aba Yahuwah? So it is misconception, misunderstanding, maybe misrelay. Kasi po, di po ba si Abraham inoffer niya si Isaac pero Opo. hindi natuloy. Opo. Obedient yung gusto ni Abraham. Pero dun po sa mga Gentiles, they seek, tama po kayo kanina, they seek the result, yung sa offering na ginagawa nila. Pero hindi nila kasi naiintindihan, Brother Dan, yung kung ano yung ginagawa nila. Tama. Kung gaano ka bigat yun. Yun po yung yun po yung mali dun sa ignorance. Kasi di po ba sabi, ignorance of the law excuses no one. Opo. So, dahil sa pagiging ignorance, we will not be excused kahit ano pa yung mga katwiran natin. Because the scripture is open. Anytime we can reach, anytime we can read. So, hindi na po tayo magiging ignorance. At sa panahon ngayon, kaya po siguro, hindi po siguro, kaya nangyayari na marami na ang nakakasumpong sa totoong pangalan, sa mga books na hindi isinulat, sa mga books na excluded, Opo. mga nakakatuklas na. Kasi it is Aba Yahuwah really wants us not to be ignorant. Dahil malaki po ang nagagawa ng pagiging ignorante ng isang tao sa buhay, sa obedient, sa pagsunod, sa kung ano yung dapat gawin. Dahil dun sa ignorant,
hindi nakakawala yung marami sa kasalanan. And Tama po. it is abomination, hindi nakakawala. Marami po ang hindi nakakawala dahil ayaw nilang tumanggap. And it's true na sinabi ni Aba Yahuwah na may sa Psalms 35 na may mga mata, may mga bibig, may mga tenga, may ulo pero hindi nakakaisip. Correct. Walang laman ng utak, walang laman ng ulo. At it is painful yung mga tao na nakarinig naririnig nila, naiintindihan nila, pero ayaw nilang tanggapin. Tama po. It is really the ignorance, yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasala yung tao. Yun lang po, Brother Dan. Kan, wonderful reflection po ni Sister Bakara Seo. Highlighted niya po yung issue on ignorance. Nawa mabuksan ang ating mga puso't isipan na patuloy pang magsaliksik, pagsuri ng mga katotohanan para hindi tayo po mapahamak dahil sa kulang sa kaalaman at kulang sa kaunawaan, mga kapatid. Yada Yawa, one more or two more na nais na bigay ng reflection din po, or what's in your heart po, what's in your mind, if there is one. If there are two, go ahead po. Brother Dan. Opo, go ahead, Sister Lilieta. You have something to share po. Go ahead po. Okay po. You always mention to us as pag di ba nag-preach ka, naka-facilitate ka, nasabi mo sometimes the captivity of Assyrians 770. It's not clear. Ano kaya yun? Tapos sabihin mo naman Babylonian. Parang passing lang ho sa'yo. Pero ngayon, clear ko po, ito pa ang sinasabi yung southern, yung northern. It's getting clear. Kasi pag once you know this, malaman natin kung ano ang root ng mga pangyayari. At ako'y natutuwa dahil it's getting clear and I believe this is not the end. It will more clear to me as preachings coming. At ako nagpapasalamat at sabi niyo po next week is about Babylonian, yun, Brother Dan, captivity. Kasi po maganda po yun para maintindihan talaga natin kung ano mang nangyayari noon. At saka yan po isa, clear understanding. And number 2 po yung nakita ko po dito na yung how we were being brought up sa ating pagkabata. Kasi halimbawa ngayon, I was brought up as yung Catholic talaga na brother na maraming statue, statwa sa bahay na magsimba, luluhod, padulong sa papatungo sa altar. I was brought up that way po, na akala ko po, na po ang truth. Ibalik pala. Opo, Brother Dan. And then after that, mahal po ako ni Yahuwah dahil after when I was 25, until 25 years po yun. From birth until 25 years, kakatikis pa po ako And they believe na magmadre yan si Lilith dahil napaka-close ko po sa church, yung ganon. Tapos I became 25, yun na po, ako po ang unang na-born again po sa amin, hanggang mother ko, tapos hanggang father ko, hanggang yung ate lang namin ang hindi. Tapos pagkatapos noon, hindi pa rin, pero sa puso ko, parang may kulang lately na, yung before ako nag-Yahuwah. I ask Yahuwah, parang tell me the truth, reveal unto me who really you are. And sinabi ko po sa kanya. Tapos yun, nakita ko po. Kaya ngayon, brother, it's really very important ngayon sa atin, kung may mga anak man tayo. Narinig ko yung yung patutuo ni Sir Tess na yung yung apo niya. Napakaganda po yun yung naumpisahan po niya yung Yahuwah, nagtanungan ang apo niya. Ako'y natutuwa po dahil doon po mag-umpisa sa bata. Kaya ngayon, ang hirap yung malaki ng mga tao sasabihin natin. Kasi deeply rooted na yung, di ba, pagsamba ng graven images. Kasi sila rin, pagsamba nila, may mga
they thought po kasi na may mga baraka silang nakita po, di ba, Brother Dan? Kaya it's not easy for them na i-leave po yung ano yun, yung teaching na po na yun. Kaya pangalawa ko talagang ang upbringing po natin, paano tayo pinalaki, no? Yun po. At ang pangatlo po, Brother Dan, di ba sabi nito na isa si Brother Ron ba yun na nagsabi na hindi tayo mainggit, di po ba? Opo. Ako po yung nagpapasalamat dahil noon po, I'm not telling everyone that I'm rich. Kaya lang, ngayon po, na-feel ko po na when I started calling Yahuwah po, nakita ko po na hindi pa ako rich, Brother Dan, pero ako po yung bintang mag-umpisa kang di ba nasa Bible, nasa verse po na, hindi ka manghiram, ikaw magpahiram. Although I'm not talking about big money. But the fact na ikaw po ang magpahiram, ako natutuwa dahil, I couldn't believe na ako magpahiram, na nasa ano pala yun, nasa verse pala yun. Kung nagpapasalamat po ako. So, sinabi ko po sa inyo, quote and unquote, hindi po ako rich, na hindi po yung big money. The fact na, sige, hiramin mo to, hindi naman yung big money na. But yung ganun ba na nag-coincide po doon sa verse, nagpapasalamat. And amazed po ako na, it will happen to me this way. Parang ganun na. Yung baraka ni Yahuwah ay, unti-unti ko pong na-feel in His perfect time. Ako nagpapasalamat po, Brother. At ako na-amazed po na I did not expect that way po. Yan lang po, Brother Dan. Thank you po. Yada, I'd like to emphasize while you were sharing, no, maganda na yung mga points mo. Na-highlight mo uli yung hirap na maunawaan ng mga anak, lalo na kapag matatanda na. While you were saying that, pumasok sa isip ko na totoong mahirap kasi yun na nga, being consequence po doon sa idolatry nga pagsamba po. So what I would like to add is yung ating patience, mga kapatid. Kasi mahirap nga talaga. Mahirap ipaliwanag. Mahirap tayong paniniwalaan dahil nga doon sa realidad na yon. As a consequence po na may mata, may tainga, and all, pero hindi nakakaunawa. So that will bring us to endurance and patience po sa ating pagpapaliwanag. Kasi that being said, makikita rin natin at maintindihan natin from their point of view kung bakit ganun sila katigas, kung bakit ganun sila kahirap maintindihan dahil dyan sa reality na yan. And that will bring us more humility and prayer kay Abba. Nawa, maawa si Abba sa mga immediate family po natin. Yadayaowa po sa nagandang mga reflection. Meron pa bang one or two or one? Meron pa ba? So, mga kapatid, kung wala na po, then ito yung ating, yes, go ahead, Sister Cheryl, you wanna add? Naisip ko lang po, Brother Dan, kaya po pala sinabi ni Yausha na pray without ceasing. Apa. Kasi talagang kailangan po natin na ipag-pray ang ating mga family Apa. of that age. At ngayon po, malinaw na sa ating lahat na we are not walking just for ourselves righteously. Because we can say we are walking through righteousness. Because naandun na yung takot natin kay Abba, yung pagmamahal natin kay Abba, na we are not walking just for ourselves, for our salvation, but we were walking for the others, especially sa ating mga sa ating mga family. Love you, Brother John. Yada, mga kapatid, whatever message na kayo ay hinipo ni Aba at Aba ay nangusap po sa inyo, nawa huwag ninyo pong patigasin ang inyong mga puso. If you feel Aba Yawa is talking to you, kayong mga manunood sa Republish, do not harden your heart. Soften your heart and allow the words of Abba to mold and shape you, mga kapatid. So,
That being said, dito tayo magtapos and all his team and praises po kay Yahuwah sa mga katuruan nito. Yada, Yahuwah po. Basyam, Yahushua.